malinaw na kayo ay mga addict. Abangan nyo yung Naku ating po. susunod na vlog patungkol sa documents na hawak natin tungkol kay Tantoco. Detalyado ito. Ilang page siya? 1. Tayo mong haba nito, oh. Ang haba ng mga dokumento. O Lisa, handa ka na ba dito? O, di na. Handa ka na ba? Hindi ka pa ba nakapapakulong? Ayoko na lang sabihin ng mga eksena ng mga palangga natin dito, pero you'll never know. May proseso ang lahat ng bagay. Hindi kayo forever na nasa pwesto. Balang araw, makukulong din kayo sa lahat ng kababuyan ninyo. Diba? It's either sumabog na lang yung mga utak ninyo dahil sa pagiging addict ninyo. Ito nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-update. Nagpasabog ho, naglabas ng resibo, dokumento. Itong si Maharlika dito kay FL Araneta. Lisa Araneta mga ka-update. Kasi nga mga ka-update, kung hindi po natin nakikilala, itong si Paulo Tantoco, isa po itong businessman nakadikit ng Marcos Jr. at Marcos Administration. Nasa ano po kasi sila mga ka-update? Nasa isang mamahaling hotel dyan sa Amerika. Ano po ba nangyari? Kung bakit nagurgur itong si Tantoco? Ang dahilan po ng pagkagurgur ni Tantoco, mga ka-update, walang iba kundi pagka-overdose. Di umano sa gamot, yung pinaka ayaw na ayaw ni Pangulong Duterte. Kaya dito mga ka-update, sa ilalabas na resibo o papel ni Miss Maharlika, mga ka-update, talaga naman pong mandidiri kayo. Dahil mabubuwag ha, malalaman ang totoong baho netong si FL Lisa. Malalaman na po ng taong bayan kung gaano pagtakpan ng media etong si Lisa Araneta. Paano po natin nasasabing na pagtatakpan ho siya? Kasi mga ka-update, noong dinala si Pangulong Duterte dyan sa ICC, doon po nagsumiklab yung issue ni FL Lisa Araneta dyan kay Tantoco na di umano na ano daw po sila parang na-detain ng ilang araw tapos pinalaya dahil asawa daw ni Marcos Jr. etong si Lisa Araneta. Ayan po yung pinaka-utak at punot dulo niyan. Kaya mga kabdit, wala na ho tayong papahabain pa sa ating intro. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Kaya mga ka-update, rektahin na ho natin to kung saan inilabas na nga ni Miss Maharlika etong resibo ni Araneta at ni Tantoco. Kaya mga ka-update, rekta na ho tayo. Redacted lang siya. Okay, wag natin ipakita yung okay. So, ito. Right? Yan yung synopsis. Babasahin ko to. Right? So, ito'y patunay na talagang ang grupo ni Bangag, ang mga ina-appoint niya, talagang nagdodroga, nagpupulburon. At ito dapat ang pinag-uusapan sa bayan natin. Pero ayaw nilang pag-usapan, kaya si Maharlika na lang ang magbubuwis buhay. Basahin ko yung synopsis. Anyone, doctors, nurses, medical, chuba-chuchu. Pero ito naman lahat ay Googleable if you want to. Sabi dito sa synopsis, mga palangga, according, listen to this, very important, kung gusto nyo tong i-echo. Okay? Sa synopsis, ito yung sinasabing, according to the reported information, right, the decedent, yung namatay, and this wife have been visiting family in the United States from the Philippines. Dito pa lang, sa unang statement, kasi itong nakasulat dito, base ito sa testamento ni Dina Arroyo. So, nagbe-base lang ang coroner's, yung doctor, yung mga examiner, sa testimonya ng next of kin, which is siya, yung asawa. So, sabi niya dito, yun nga, nagbisita lang daw sila, okay? Sa United States, mga kababayan. Ngayon, doon sa police report, actually, okay, wait a minute. Ibabangga ko lang ibabangga natin. Itong sa Beverly Hills magkaiba. Pero again, normal lang na it's really normal na magkaiba ang police report at saka coroner's report. Kasi nga ang police, kung may crime sila, tinignan nila kung may foul play, ang coroner's katawan lang at yung mga surroundings.
Alright? So, dito sa Beverly Hills report, na nakuha naman ni Dean Chase, shout out sa iyo, Palangga. Okay, I will forward you the report later. I will forward ko kung kani-kanino o sa mga politiko na mga, baka pwede silang mag-open ng investigation. Alright? Ang sinabi dito, mga kababayan, na nag-party-party sila dito sa Beverly Hills Police. Totoo naman. Kasi nakita natin nag-party. May pinost tayo dyan na video ni Lisa na I will survive sila, di ba? Okay, tuloy muna natin. Okay? Ulitin ko. According to the reported information, the decedent and his wife have been visiting family in the United States from the Philippines. So, wala silang binisita pamilya. Umattend sila sa Manila International Film Festival na kung saan, sabi ko nga, ginamit nila ang pera ng bayan. Andun si Lisa Tanas. Deputy Secretary siya ni Bangag. Undersecretary, level ng undersecretary. So, musweldo sa pera ng bayan, di ba? Sabi ko nga, kung ilalabas ng nila yung record sa hotel, sino nag-book, sino nagbayad, yung manifesto sa aeroplano, Kasi very important ito. Then sabi dito, since March 3, 2025, the decedent and his wife, okay, have been staying in a hotel. Imagine mo, March 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 days sila nang nakastay sa Beverly Hilton. Kaya nga sabi ko sa inyo, pera ba nila binayad? O pera ninyo? Dahil nga siya ay Deputy Secretary, Undersecretary ng Office of the President ng adiktos ninyong presidente. Kaya putang ina, jutang dyanina, ayaw niyo pang kumilos. Okay? Ewan ko na lang sa inyo, simula sa siniwalat kong authentication dito sa California, hindi po ako maglalabas ng mga dokumentong ito kung hindi ito official na document. Dahil pwede kong ikakulong ito. Lalo na dito sa Amerika, mga kababayan. Now, here we go. Ang sabi, on March 8, 2025, the decedent have been staying in a hotel and his wife admits they have been using C o polvoron. Alam nyo na. Polvoron and another C. Yung favorite naman ng anak ni Bonjing Remulla. So, pero yung C na yan, which is legal dito sa California. So, wala tayong problema dyan dahil hindi naman illegal substance dyan. Ngayon, and alcohol. Okay, ulitin natin. His wife admits that they have been using C, the polvoron, and another C, and alcohol. Okay, on March 8, 2025, the decedent reportedly used C at approximately 02 hours, meaning alas 2 ng madaling araw. Okay? Alas 2 ng madaling araw, ito wala to sa media. At I believe wala pa to sa report ni Dean, hindi pa to lumabas. Ito ang totoong kwento na galing sa medical o sa coroner's office. Okay? Used at approximately 2 a.m., then used C, the favorite ng anak na Remulla, alright? Naalala nyo na yan. To help him fall asleep. At approximately, okay, gumamit daw, alright, at approximately 3 a.m. or 4 a.m., alas 4 ng madaling araw. Yun ang sabi ng asawa ni Dina Arroyo Tantoco. Ngayon, mga palangga, alright, the decedent's wife believes he got up at approximately 11 hours, alas 11 na ng umaga. Right? So, tignan niyo yung mga oras kasi importante ito eh. Ang sinabi niya dito, okay, sige mamaya na lang natin i-translate kasi ni-ready ko yung timeline para hindi tayo malito. Basahin ko na lang muna yung English version, alright? She admits that decedent was in the bathroom and she cannot confirm or deny if he used D while alone in the bathroom. Medyo, tignan mo ha. Sinabi niya nung alas 2 ng madaling araw, umamin siya na gumamit sila ng double C. At nagtumungga pa sila. Pero nung alas 11 na, di ba, ng umaga,
Okay? Nung sinabi niya dito, she admits that the decedent coming out, wait, sorry. Sorry, ang liit kasi. Labo ng mata ni Inday. Okay, alright. So, okay, wait a minute. She admits that the decedent was in the bathroom and she cannot confirm or deny if he used the while alone in the bathroom. She woke to the decedent coming out of the bathroom and stating he did not feel well. Okay? Ang sinabi dito, alas 11. Okay? Alas 11. Pero di ba ang report natin, 7 hours bago sila tumawag ng medic. Okay? Yun ang report natin. Yun ang unang sinabi sa atin ng mga kasama nila doon sa pinangyarihan ng krimen, ng Polboronic noong March. Nung wala pa tayong hawak ng mga dokumento. Okay. Now, here we go. Alright. She woke to the decedent coming out of the bathroom and stating he did not feel well. She reports the decedent also looked pale and sweaty. The decedent then collapsed in front of his wife, which is, the wife is Dina Arroyo Tantoco, Undersecretary, okay, Deputy Undersecretary sa Social, sa Office of the President, mga kababayan. Ngayon, alright, the decedent's wife called the front desk, okay, of the hotel for assistance. Reportedly, hotel staff provided resuscitative measures until police arrived, who provided resuscitative efforts until paramedics arrived. Beverly Hills Fire Department Rescue Ambulance number 1 responded, and paramedic Guinea, okay, yung apelyido Guiney, Guinea determined death at 12:05 hours after administering an unknown amount of Narcan. Di ba pinag-usapan natin to? And several minutes of life-saving measures. Di ba? May mga nurses tayong mga nag-comment at doctors na kung nagsisi siya, hindi makakatulong yung Narcan. Pero usually, binibigay naman talaga yung Narcan, life-saving siya kasi baka merong Fenta o kung ano-ano pa. So ito'y nakalagay dito, dokumentado ito. Yan ang sinabi, yung mga commenters natin nung March. Now, sabi dito, there was no reported traumatic injury or suspicion of foul play. An external examination performed at scene revealed the decedent to be in fair condition with no discernible evidence of external trauma. Right? An oral airway was seen in his mouth, and intraosseous ports were seen in his left shoulder and right shin. Ito, defibrillator pads were observed on his torso. The decedent was cold to the touch. Lividity to his back blanched with light pressure, but no rigor mortis was observed. Police discovered multiple plastic baggies of an unknown white powder in the decedent's nightstand drawer. Sa police report, yung kay Dean, ito hawak ko, okay? Ang sinabi dito sa police report, actually, meron ngang mga white powder. Pero magkaiba nga ang report kasi ng ng police at saka ng coroners kasi iba yung kanilang trabaho. Ang sabi dito sa Beverly Hills Police report kay Dean, okay, one clear plastic bag containing a powdery substance. Okay? Preliminary field test pending. But this was March, itong report na ito. Itong report na binabasa ko from coroners, recently, July 9, natapos ito. Na-complete ng medical examiner. So nakita nyo, nagja-jibe sila, although hindi identical ang report, which is impossible to be identical, kasi iba nga ang coroners, iba ang police. Ang sabi dito, di ba, yung kay Dean, 3 used syringes containing residue suspected to be, alam mo na. Now, tuloy natin yung sinabi dito.
police discovered multiple plastic baggies of an unknown white powder in the decedent's nightstand drawer. Okay? So, well, doon sa una, umamin siya na tumira sila. 2:00 ng madaling araw, tumira sila ng double C. Coca-Cola at para lang, polvoron at saka yung favorite din ng anak ni Ombudsman, yan si Bonjing Remulla. See that? Ito yung mga nagpapatakbo sa buhay ninyo sa Pilipinas. Ulitin ko sa mga manunood ngayon, ito pong hawak kong dokumento, galing po ito, official ito. Hindi si Maharlika maglalabas dito ng pwede ko ito ikakulong kung gagawa ako ng kwento. Tandaan ninyo, dapat na itong sila Lisa Tanas, hawak nila ang pera ng bayan. Now, ituloy natin. But don't worry mga palangga, may ready tayo ditong timeline ulit, mas maintindihan natin. Alright, asan na ako sa bagay? Additionally, a small round canister with half of an unknown blue pill. Okay, may blue pill pa. 2 halves of unknown white pills. Ano ba yung blue pill? Ano ba yan? Extra? Okay? Ang pinag-uusapan natin dito, undersecretary ito ni Marcos Jr. na sumusweldo sa kaba ng bayan at nagta-travel sila gamit ang pera ninyo. Ngayon, ang sabi dito, 2 halves of unknown pills and a red gummy substance. Ano yung red gummy substance? May idea ba kayo? Pwedeng gummy bear, okay? Red gummy substance was discovered on top of the nightstand during my on-scene investigation. Okay? Ang nagsasalita nito ay medical examiner. The decedent's wife reports that the decedent has been diagnosed with severe acid reflux and multiple over-the-counter medications for gastrointestinal issues were seen throughout the room. The wife reports that decedent's acid reflux is exacerbated by his alcohol and polvoron use. Yan, mga kababayan. Okay? Nakasulat yan. Okay, medical examiner, ayan yan. Di bale, alam mo, ito dapat ang iniimbestigahan dyan sa Congress at dyan sa Senate. Bakit hindi sila tumawag po sila ng 911, mga palangga. Okay, balikan natin, okay? Balikan natin yung timeline, mga palangga, na binasa ko kanina, ayun nga, na sinasabi, 3:00, ayon sa coroner's report na na binasa natin kanina, na 3:00 at 4:00 ay gumamit pa sila ng polvoron. Diba? 3:00, then 2:00. 2:00, then 3:00, 4:00. Tapos natulog na sila. Pero based dun dito sa Beverly Hills Police Report, meron ditong may mga witnesses, may mga pangalan. Ulitin ko po, ang mga witnesses dito na pinangalanan sila Nolan, yun ba, nilabas ito ni Dean Nolan, Comar, Ejercito, may mga pangalan. Hindi pwedeng lumabas ito sa coroner's report. Kaya, pinagsama-sama natin dito na nung sa Beverly Hills naman, halos magkakapareho yung timeline nila. 'Di ba? Yung sa atin, yung legitimate, dahil ako nag-request ito, binayaran ko, 3 to 4 a.m., 'di ba? Sinabi na ni Dina Arroyo Tantoco, yun na nga, nagumamit sila ng double C. Okay? Then sa Beverly Hills report, 04:45, pasok pa rin 4:00 to 4:45 to 5:15 a.m., 'di ba? Nagsimula nangisay-ngisay si Tantoco. Kaya nga sinabi, according to Dean's report, Dean Chase, na sinabi ni Lisa Tanas sa grupo na normal lang yan, epekto lang yan ng recreational use, 'di ba? Pero magkatugma yung report ng Beverly at report ng coroners na 11 to 11:30 a.m. ay nag-request sila, tumawag sila sa front desk at dumating nga yung mga pulis, mga kababayan. At 12:05, nag-match din, yung 11:45 na dumating yung paramedics, nag-match din sa Beverly Hills Police report. And also, nung 12:05 na dineklarang wala na siya, nagtugma din at tinawag nga yung coroner's report. So lahat
lahat mga yung time of death, nagtugma lahat mga palangga. So, ang tanong natin dito, okay? Ang tanong natin dito, bakit sa kabila ng, saan na to? Alright. Wait a minute. Okay. Aha. So, ang tanong ng bayan dito, bakit hindi sila nakulong? Okay? Bakit hindi nakulong sila Lisa Tanas? Bakit hindi although syempre sa coroner's report hindi makakasama si Lisa Tanas, pero sa police report nakasama siya based doon sa inilabas nga ni Palangga. Okay? Doon nga sa inilabas ni Dean Chase na unang report. Ngayon, ang question natin, mga kababayan, bakit walang nakulong? Bakit hindi natin alam? Kasi hindi naman sila talaga nagsalita, di ba? Kasi umamin si Dina Arroyo na talagang sila ay suminghot at sumipsip ng double C. Pero meron nga siyang kasinungalingan na sinasabi niya dumalaw sila sa kamag-anak nila dito. Hindi totoo dahil documented yan. Pumunta sila dito, entourage sila ni Lisa Tanas. Pera ng bayan ang kanilang ginamit dahil sila ay what? Sila ay mga tao ni Bangag o deputy secretary nga o undersecretary nga, ito si Dina Arroyo. So ngayon nagsinungaling siya doon. Ngayon, mga kababayan, dahil nga controlled substance, itong pulboronic na ito, mga kababayan, whether sa Pilipinas o ito sa Amerika, magtataka tayo, di ba? Bakit hindi nakulong? Nag-umamin na siya Nag-umamit siya. At nakita doon sa coroner's report na merong mga white powdery doon, di ba? Binasa natin kanina. So, based sa ating research, hindi pala siya automatic na ikukulong o pwede na right there and then na ikukulong siya dahil siya ay nahulihan doon or umamin siya. Ngayon, ang sinasabi dito, mga pabalangga, sa mga na-research natin, although na umamin siya at umamin siya, mga palangga, hindi siya basta-basta ikulong kasi nga, kailangan pang merong witness corroboration. Meaning, kung ilan sila doon, di ba? At dapat mag-positive siya sa pulburon test. Ngayon, ang question natin, pinulburon test ba si Dina Arroyo? Yung mga kasama ba niya mag-witness ba? Kasi, hindi siya makukulong, hindi siya ma-aresto kung walang nagkaso. And another thing, kung sila nga ay pumunta bilang taong gobyerno, meron siyang diplomatic immunity or temporary immunity, which yun yung inulat sa akin. Ibinlag ko yun, na tinawagan ako ng mismong kasama nila, kaya hindi nakulong si Liza Tanas. At ang mga kasama, di umano na involved doon, na mga nabanggit doon sa Beverly Hills Police, mga palangga, ay mayroon silang immunity. Kaya hindi sila nakulong. Kaya nga dapat talaga, ito ay imbestigahan ng PDEA at ng Department of Justice kung mayroon tayong matino na gobyerno. Kasi ang ginamit nila, ang kapangyarihan ng gobyerno, ginamit nila ang pera ng bayan at nagkandamatay sila dito sa pagtitake ng pulburon, mga palangga. Now, okay? Ano ngayon ang gagawin natin? Alright. Ano ang gagawin natin, mga kababayan? Dapat sila ay talagang mapanagot. Mapanagot sila kasi even though, alam niya ng mga abogado na umamin, di ba? Umamin si Dina Arroyo na siya palangga ay gumamit at hindi naman siya napulburon test during the time. Okay? At hindi siya kumbaga walang witness. Walang nagsabi na yun na nga talagang tumira yan, 'di ba? Inirereklamo ko siya, 'di ba? Hindi magkakaroon ng warrant of arrest. Okay? Kasi sabi dito sa Fourth Amendment
ng Fourth Amendment ng US Constitution, mga palangga. Okay? Ang sabi dito, mga kababayan, okay, hindi porket sinabi niya na, yes, gumamit ako ng pulburon, ay huhulihin na siya. Dapat mayroong follow-up investigation, talagang kailangan ay masusing investigasyon, may magrereklamo talaga. Although illegal yung ganyang ginawa, may pananagutan siya, pero ang tanong, may nagtestigo ba? Di ba? Bakit hindi siya nakulong? Kasi definitely meron silang diplomatic immunity. Yun yung, doon mga palangga, yun yung challenge sa atin ngayon. Pero meron tayong pwedeng gawin. Okay? Ano ba mga pwede nating gawin? Alright? Tignan natin kung anong pwede nating gawin. Alright, tignan natin to. Asan yung mga mga ahensya ng gobyerno. Alright, sabi dito, hindi yan. Saan yung mga ahensya ng gobyerno dito na pwede nating, okay, another thing pala. So dahil doon sa coroner's report kanina, na sinasabi ni Dina Arroyo, yung binasa ko kanina, na sila ay pumunta sa Amerika para bisitahin ang kanyang, lulubat tayo. Okay, bisitahin ang kanyang pamilya. Unang-una nagsinungaling siya doon. Pwede pala natin i-report yon sa coroner's office na, hey, yung report ninyo, yung report ng next of kin na yan, yung asawa, ay kasinungalingan. So, pwedeng i-pakorek sa kanila. But, kailangan nating sumulat. Kaya natin silang sulatan, mga kababayan, para mabago ito. Okay? Now, saan na yung mga ahensya ng gobyerno? Okay. Ito. Tignan natin. Wait a minute. Kaping mainit. Research natin. Okay, here we go. Okay. Grabe, ano? Okay. Grabe ang kanilang ginagawa talaga sa bayan natin. Okay. So, anong gagawin natin? Ito na. Ano daw ang gagawin natin para, ma-erase natin ito sa kung sa Amerika, pwede pala akong sumulat. Not only ako, tayo, but kailangan natin i-gather ang mga evidence. Katulad dito, yung coroner's report na ito. Pwede rin ako mag-report sa Beverly Hills. 'Di ba? At ikwento ko kung ano man, may mga additional mga evidence tayo, ano yung mga pwedeng nakalap natin na pwede nating i-forward bilang isang citizen ng Amerika. Mga palangga, meron din ng karapatan ang mga katulad ninyo dito, na pwedeng i-erase ito. But syempre, kailangan nating masinsinang documentation ito. At dahil nga, pwedeng magkaroon talaga ng kaso dito, si Lisa Tanas, ito muna si Dina Arroyo, dahil siya talaga ay umamin, dahil yun na nga, umamin siya talaga na sila ay sumingot. Mga palangga, pwede tayong mag-submit. Pwede ako mag-submit ng mga supporting evidence, testimonial, o kung ano pa, dito sa DEA. Okay? Para sabihin kung ano talaga yung nangyari, kung may mali sa report na sinasabi niya, bumisita lang daw sila sa kamag-anak nila. So, hindi totoo. Kasi kitang-kita natin publicly na Manila International Film Fest sila, may mga artista. Andun si Bangag, pumunta pa ngayon 2 council ni Mel Robles.